So, dahil na ay mag-release tayo dahil 3 na tapos Tuesday ang ating cleaning time. Mag-release tayo dito. CR. So, bigla may release tayo. So, ayun guys, hindi ko na malaya nakapulog na pala ako. Yung oras na naman din. 4:05 na. 3:19 lang ako nag-ano. Pasok ako. Nalilinis na tayo. I-start natin yung pagwawalis. Maghuhugas naman tayo ng plato. Gawa naman tayo ng assignment. Kaya tayo. I promise I will make up for all the lost time. Mom, what is that? Mom? Mom is angry because Dad has been gone for so long. So sorry. But I got a milk. Dad, that is empty. I promise I'll be here with you forever. Oh, it's my favorite flower. Shower. Alright, I will give you. What's happening now? So wait, let's go play some games. Okay. Dad, why are you doing all this while? It's a secret job. Okay. This is so hard. Let's play this. Fantastic. Okay. Yay! This is so hot. Yay! Try doing the back thing. Okay. You okay? Those are my legs. But it was fun. Ouch. I'll do it again. No, and pull back thing. Yippee, yippee, yay! Yippee, yippee, yay! Dad, why did you let Zoe play with that? No, she's fine. Really such a good mouth. Okay. I'll go study together with Zoe. What is in my bag challenge? Go now. Let's go study. Okay. How to do this? Yay! This is so fun. Wanna go higher? Is it safe? No, it's normal. Really? I'm sure. Yes. What size is it? Paper? Subscribe for more bad videos. Yay! It's finally Halloween. We're so scared.
Meron pa guys yung GC sila. Let's just enjoy Halloween. Pipi, yay! Pipi. No! Someone must have been doing science experiments. Yan. Should we run? It must be our friends. Wala pang sisi. Sisi talaga ko sa aking mama. Ang aking first subscriber. Thank you, mama. It's just teacher. Really? Kung nanonood ka man ngayon. Where's my ballpen ngayon? Saan ang ballpen ko ngayon? Teacher, why isn't teacher talking? Oh my god, my ballpen's gone. Should we stay here? Thanks for saving me. Sir. Kumusta? Ilang Yung sinasabi nila. Nung nilayo namin kung ano ba talaga yun, ang tagal din natin napag-alaman namin na yung madyuma lang pala yung uri ng bukol na yun. Sinimula na akong operahan at grabe, yung turok yung masakit. Doon pa sa mismong bukol ha, doon niya isinaksak yung turok. So, pinatigil ako ng 1 taon. Kasi nga hindi pa ako makakalakad papunta sa school kasi nga sugatan yung paa ko. Pagkatapos ng ilang araw, Guys, pagkatapos ng maglalabas ako operahan, dito ng na-infection naman yung sugat ko. So, kailangan lang nila tagalin yung tahi sa sugat ko. Nung ginawa na yun ng doktor, so, araw-araw ay pumupunta kami dun sa doktor para ipalinis yung sugat ko. Aray! Masakit! Aray ko! Aray! Masakit! Aray ko! Aray! Pagkatapos ng ilang buwan ay gumaling na yung sugat ko. At marami pang buwan ang mga natira sa akin para enjoyin habang wala pa akong pasok. Oo, wala nang pasok. Pero halos mabaliw naman ako sa sobrang kaburingan sa buhay namin. Unti-unti nang naluluma yung mga text ko at nabubulok sa kanilang mga lalagyan. Namimiss ko na rin yung mga tropa ko sa school. Wala rin ako makalaro sa bahay namin kasi wala naman kaming kapitbahay na kaedad ko lang. Sino nang kakalaruin ko nito? Yung nanay ko? O sige, itutaya ko. Sana ako kabig. Oh, ako kabig. 1, 2, 3, 4, 5, tsaka nasusunog na sinain ko. Hindi mangyayari yon. Hindi mo sila maaabala sa mga gawain nila. Kaya ang naging routine ko talaga nun, manood ng Doraemon at Inuyasha sa umaga. Sa hapon naman, So, pagkatapos nun ay natapos na ang buong 1 taon ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. At pumasok na ulit ako, pero iba na yung mga kaklase ko. Wala nang gana pumasok nun. Mas bata na sila sa akin. Mas makikita ko yung mga dati kong kaklase na masayang nagpipiya sa labas at walang ibang ginagawa. Naglalaro, nagtataya-tayaan, kitang-kita yung masayang-masayang mukha nila. Habang ako naman ay depressed at inggit na inggit sa mga tawanan nila. Tapos kapag tinignan ko yung mga kaklase ko ngayon, para silang mga mababait na tupa. Para akong isang makulit na aso na napasama sa mga grupo ng banal na tupa. Pero noon palagi ako nagkakasakit at sumasakit palagi yung ulo ko. Kaya pagkatapos ulit ng ilang buwan, pinatigil na ulit ako. Bakasyon na naman. Ang sarap sa bahay. Tamang nood lang ng Doraemon. Nung pina-check up ako, napag-alaman na anemia
anemic pala ako. Kaya palagi akong nalulula. So, ang ginawa sa akin ay pinainom ako ng ferrosulfate syrup. Halos kalahating taon akong pinainom ng pinainom nun. At kung tatanungin niyo ako kung anong lasa nun, lasa siyang kalawangin na yero na ibinabad sa tubig ng isang buong taon tapos pinainom sa'yo. Ganun ang lasa nun. So, dahil nga anemic ako at bawal yung lumala, kung ano-ano yung pinagbawal sa akin ng nanay ko. Oh, huwag kang kakain ng maasim. Mauubos ang dugo mo. Huwag kang liligo sa hapon. Pababawasan ang dugo mo. Oh, huwag kang kumain ng rambutan. Maasim yan. Kung halimbawa, gaganto kataas yung dugo ko dati, pag kumain ako ng maasim, di gaganto na lang. At nung nagbasa ako sa libro ng biology, sinasabi doon na ang pagkain pala ng maasim na prutas, nakakatulong pa pala sa absorption ng iron para makatulong sa paggaling ng anemia at mas mapabilis ang pag-recover. At wala rin palang kinalaman ang pagligo ng hapon sa pagiging anemic. Ay, sino bang nagsabi sa'yo nun? Si Mori Moritis. Doktor po ba yun? Hindi. Papahikop ko lahat ng dugo nun. Then, buong isang taon na naman ako ngayahay sa bahay namin. Ang saya! At dahil nga anemic ako, nangihina palagi yung buong katawan ko. At minsan nga para na akong matutumba. At naranasan ko rin noon na buong magdamag akong gising kasi nga anemic ako at hindi ako makatulog sa gabi. Kaya hindi ko rin na-enjoy yung bakasyon na yun. Tapos palagi pang sinasabi ng nanay ko na, kumain ka ng gulay! Bakit mag-ayaw mo kumain ng gulay, ha? Diyan ka gagaling. Alam ko naman kung anong kahalagahan ng gulay. Masustansya, nakakagaling ng karamdaman, pero hindi ko lang talaga matanggap yung lasa ng ampalaya. At kahit nasa loob na siya ng tiyan ko, mapait pa din. So, lumipas na nga ulit yung isang buong taon na puro pagtitiis na pagkain ng gulay at hindi pagkain ng rambutan. Tapos na agad yung bakasyon ko, parang isang kurap lang. Then, pinapasok na nga ako kasi magaling na ako sa dalawa kong sakit. Ay, parang masakit pa pala nga rin. Ang bagong Alaska, lovely Luna. Creamier na, mas pinasarap pa. Ituloy ang alagang Alaska. So guys, eto nga pala yung mga meron ako. 2 big notebook. Pasok ka. Parang bago na naman ang mga kaklase ko. Sana may maganda. Nakapasok na nga. 9 na Bigla akong inalok notebook. ng principal na kumuha daw ako ng PEPT. Yun yung test na kinukuha ng isang estudyante kapag napag-iwanan mo siya ng mga tunay na kaklase niya. At kapag pumasa ka doon, may elevate ka papunta doon sa mga dati mong kaklase at magiging kaklase mo na ulit sila. So, 2 taon akong tumigil, kaya 2 year ulit ang lalaktawan ko kapag pumasa ako doon. So, kumuha agad ako ng isang PEPT test at boom, bagsak ako sa math. At hindi na ako umasa pa na mapapapasa ako sa PEPT na yon. Pero ang pagsuko ay para lang sa mga kalitan. Kaya kumuha ulit ako kasi pinilit ako ng principal namin. Ayoko na sana kumuha nun kasi baka pumasa ako. Tapos hindi ko nakaklase yung crush ko. Pero pasensya ka na. Kailangan na kitang isakripisyo. At oo, pumasa nga ako pagkatapos kong kumuha ng exam na yon. At pagkatapos ng ilang araw, mula sa pagiging grade 4, ay inilipat na ako sa grade 6. Si grade 6 na talaga yung mga tunay kong kaklase. Pero hindi pa doon ang happy ending. Pagkatapos ng ilang araw, ay sinabi sa amin ng teacher namin na, Uni, ibabalik ka muna namin ulit sa grade 4. Kasi hindi pa daw ito yung day para ilipat ka sa grade 6. Kailangan pa natin maghintay ng 5 araw para mapabalik pa ulit ikaw dito. Ay, then, sabi ng mga kaklase ko, bye-bye, Tony! Lungkot ako noon at ayaw ko nang bumalik pa ulit sa grade 4. Ay, ako sa grade 6 tapos mabalik na ulit. Pinagyabang ko pa naman sa kanila na, grade 6 na ako. So grade 4 pa lang. Habang nasa pila ako, bumalik ako sa classroom namin para magdrama. Kasi walang makakakita sa akin doon at nasa pila silang lahat. Isang perpektong lugar para ibuhos ang lahat ng aking nararamdaman. So, inisip ng mga kaklase ko na kaya ako umiyak, sila yung may dahil. Pinuntahan nila ako sa classroom namin habang nagdadrama doon at panay-panay ang sorry nila. Tapos kung ano-ano pa yung mga binibigay nila sa akin. Swerte ko. Ang dami ng bigay. Di nila alam. Nagdadrama lang naman ako. Oo, pinagkakain ko yung mga binigay nila. At pagkatapos ng 5 days na paghihintay, napalipad na ulit ako sa grade 6. Mga kaklase ko na ulit yung mga tunay kong kaklase. Hoy, ako din pala. Titigil din ako ng 2 taon, tapos kukuha na lang ako ng PEPT para may 2 taon akong bakasyon. So guys, bye-bye!